Arroz a la cubana for today's video. Let's go! Joys to the world! Hindi ko alam kung beef or pork ba talaga yung arroz a la cubana. Basta di ba giniling. Pero ang gagamitin natin for today ay pork. Bakit ko ba inuna yung sibuyas? Ang sakit sa mata. Ito na naman ako sa technique ko na hindi naman masyadong gumagana. Ang magaling talaga magluto nitong giniling na to ay yung father-in-law ko. Gustong gusto to ni Kevin, gustong gusto ni Ollie. So, tingnan natin kung gugustuhan din nila yung akin. Di ako magaling magluto ng sarsa, mga ganun. But we will try our best. Sa mga nagre-request, wala pa rin akong lakas ng loob para magluto ng kare-kare. Nakakatakot. Sayang. Tahimik lang tayo for today. ASMR. Charot. Nagre-reklamo na kasi yung iba sa inyo. Sabi niyo mas marami pa yung kwento kaysa sa luto. Pasensya na po dahil yung iba po kasi dito, mga nakikitambay. Kwento po talagang inaabangan nila, hindi po yung luto. Pero hindi ko na to ipiprito. May iba kasi piniprito pa yung mga veggies. Pero tinatamad tayo today. Huwag na tayo magprito. Maluluto din naman siya. Kung matagal na kayo dito sa aking page, nanonood kayo ng mga vlog ko at ng mga kung ano-ano, alam nyo na bumabaha dito sa bahay namin, di ba, kapag umuulan. So, for the longest time, hindi na bumaha ulit. Kasi, finally, napaayos namin yung bubong namin. For context, ang tagal na namin pinapaayos yung bubong namin kasi tuwing na lang umuulan, laging may tumutulo. So, papaayos namin, maaayos siya, tapos lilipat lang sa ibang lugar yung tulo. Parang maghanap lang siya ng lalabasan niya ng water. So, finally, naayos na. Kasi ang problema pala, wala pala kaming yero. So, yung bubong namin ay, di ko alam kung ano yung nasa bubong namin. May bubong kami pero walang yero. Kaya pala siya pasok ng pasok sa bahay namin. So, anyway, nasettle na yon. Pero, nung isang araw, pag uwi namin, baha. Nung Sunday, Father's Day, pag-uwi namin galing church. Actually, nadulas pa nga si Ollie. Kasi baha sa bahay. So, bumaha na naman. Pero okay lang. Nalinis naman namin agad. At thankfully, walang saksakan or appliances na natatapatan nung tubig. Feeling namin yung tubig ay galing sa pader, gumapang from the walls, papunta sa ceiling. So, ayun. Need natin magpa-waterproofing siguro. Hindi ko alam eh. Hindi ko na rin alam. Lagi talagang may tumutulo dito. Tulungan niyo naman ako. Hindi ko na alam gagawin namin eh. Actually, yung ceiling namin dito banda sa may entrance ng bahay, may mga parang watermarks na. May makikita mo na talaga, dito sila dumadaan. Dito sila nagtitipon-tipon bago sila tumulo ng tuluyan. Wala naman tayong magagawa, di ba? Kundi linisin. Thank you Lord na lang talaga sa wet and dry vacuum. Grabe. Life-changing. Kung ako sa inyo, mag-invest kayo sa wet and dry vacuum kung marami ding tulo sa bahay niyo. Nasa yellow basket. Pero grabe. Kasi yung wet and dry vacuum, nakaka-mop siya, 'di ba? So pag nag-vacuum ka ng basa, nahihigop niya rin yung basa. So kesa mag-mop kami at magpiga-piga, yung vacuum na yung ginamit namin para i-absorb niya na lang yung tubig, tapos tatapon yung tubig, tapos vacuum na ulit. As in, super, life-changing. Thank you Lord talaga sa mga invention na ganyan. Talaga namang amazing. Tapos pag-uwi pa namin, pagod na kami. Whole day na kami kasi sa church, tapos mainit. Kasama namin si Ollie. So, talagang pagod-pagod. Pero, thank you Lord na lang talaga kasi pares kaming good mood nung gabi na yun. Parang, okay lang. May dumi, linisin. May baha, punasan. Although, inikot-ikot ni Kevin yung mga namin, furniture. Kasi, may isang tulo na nakasakto siya dun sa cabinet ni Ollie. Hindi naman nabasa yung mga damit ni Ollie. Pero, yun nga, nakatapat siya dun sa cabinet. So, kailangan i-move para sure and to be safe. Saan maganda bumili ng kutsilyo, guys? Kasi itong kutsilyo ko na to, maganda naman siya nung una. Pero parang ang laki niya, ang kapal, ang bigat. Tapos hindi naman din siya super talas or talim. Gusto ko yung magaan lang eh. Parang ang laki ng hiwa ng mga patatas ko. Pero okay lang. Perfect. Isa lang pinabili ko na red bell pepper kasi baka umanghang. Pero looking at it, parang bitin pala. Parang at least man lang sana dalawa, di ba? Bakit pa pati itong red bell pepper ang hirap hiwain? Madami naman pala. Parang okay na rin tong red bell pepper na to. Okay, let us cook! Oil. Naubusan kami ng oil. Bawang. Giniling. Asin. Pepper. Ketchup. Hindi pala ketchup. Tomato paste. Dagdagan pa natin ng tomato paste para hindi maputla.
oyster sauce, carrots, patatas. Ang dami pala. Ang daming carrots at patatas. Pero okay lang. Tiwala lang. Konting water. Hop, konti lang. Baka maging pikadilyo pag dinamihan ng tubig. Lagyan natin ng laurel for fun. More oyster sauce. Konting Worcestershire sauce. Uy, layain perins na nga lang. Salt, pepper, sugar. Bell pepper, raisins. Lagay na natin ang green peas na hindi masyadong green. Umasa pa naman ako na makulay siya. Okay, finish. Legit! Meron pang banana na nilagay ko lang sa oven toaster. Let's eat! Hindi na to taste test for me kasi ito yung lunch namin kanina. Pero si Kevin kasi kakauwi niya lang. So, tignan natin what's the verdict. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. Let's get it on. Sarap, no? Sarap ha? Sarap. Hindi, suso ko lang sabihin daw plastic ah. Kasi sabi ko talaga sa kanya kung anong kulang minsan. Pero ito masarap. Papakanin na naman ako. Ito pork. Sarap talaga, guys. Basta titikman nyo lang along the way. Parang ngayon lang ako sumakses talaga sa masarsa na pagkain. Like, hindi na sobrahan ng tubig na naging masabaw. Tapos, malasa siya. Tsaka asukal. Hindi ko alam kung totoo. Pero feeling ko lumalabas yung linamnam ng pagkain pag may asukal. Ano mo masarap dito? Itlog wala. Fried egg. Nagbibigyo dapat ako pagbukas ko ng ref. Walang itlog. Ito yung lasa at yung ulam na pag nagising ka or pag nagutom ka ng mga 11:30, ang sarap. Yung ilalagay mo sa bowl, tapos ita-toppings mo yung That's it, guys. Joys to the world!